Pasok! Dinepensahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anak na si Vice President Sara Duterte sa gitna ng plano ng Kamara na alisan ng confidential funds ang civilian agencies tulad ng OVP at DepEd. May hamon din siya sa Speaker ng Kamara. At nakututok si Tina Panganiban Perez. Naghamon ng liquidation si dating Pangulong Rodrigo Duterte para magkaalaman na anya. Kongreso raw ang pinakabulok na institusyon dahil sa wala umanong limit na paggamit ng pork barrel funds. Sabay banggit kay House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Duterte, binubusog umano ni Romualdez sa mga kongresista. Dapat daw tayo mag-audit dahil tatakbo raw ang speaker sa pagkapangulo. Dako. Pati Office of the President. Tingnan nyo yan, ha? Binuking. Mamaya, papakita natin yung parte ng speech niya na talagang sinabi niya, sinabi ni Romualdez sa kanya, may plano maging pangulo yan si Romualdez. Ha? At alam nyo, ito walang biro ito. Yan po talaga ang kalagayan sa Kamara. Pagbali-baligtarin nyo na. Ang pinakakurap na ahensya ng gobyernong ito, walang iba kung hindi yung mga congressman. Ang daling busisiin ng bawat ahensya ng gobyerno. Pero ang Kamara ni isang tao, wala kang nakitang naglabas ng kanilang audit saan ginamit ang pera. May nakita kang congressman na naglabas ng kanilang audit at sinabi, eto napunta ang pera. Wala. Pero ang gagaling niyang pumuna sa mga ahensya ng gobyerno. Kaya yung mga madadaldal dyan, yung mga pasikat dyan, bago kayo magpasikat, mga gunggong kayo, ilabas nyo muna kung asan yung pera ng binibigay sa inyo ng gobyernong ito. Kaya nga ang sabi niya dito di ba? Sino daw si ano? Sino daw itong si ano? Pati yang si Romualdez, si swallowing sa madaling salita. Baka yan ang pinuno ng buwakan ng ina party. Bakit? Binabuwakan ng ina, buwakaw. Oh. He is swallowing. Wow. Malalim yun, Brad. Pag hindi ka pa tinamaan yan, ang kapal na ng mukha mo. Romualdez, kaya ba ganyang kalaki ang tiyan mo dahil sa dami mong naswalo? Yung heavy luggage, naswalo mo ba yon? Kasi balaki-laki na yung ano mo. Ayon kay Duterte, binubusog umano ni Romualdez sa mga kongresista. Dapat daw tayo mag-audit dahil tatakbo raw ang speaker sa pagkapangulo. Nako! Pati Office of the President, tinanong ng dating Pangulo kung magkano ang nagagasta. Kasunod ng mga banat na yan, ang pagdepensa naman ng dating Pangulo sa kanyang anak, kaugnay ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ipinakita raw sa kanya ni VP Sara ang plano sa paggamit ng intelligence fund. Ayon sa dating Pangulo, pinayuhan niya ang bise na gamitin ang pondo sa anyay PMT at i-require ang ROTC. Payo pa ng dating Pangulo sa anak, maging prangka na at amining ang Intel Fund ay para raw ihanda ang mga utak ng Pilipino sa insurgency o paghihimagsik. Hindi na idinitalya ng nakatatanda Duterte kung paano yan gagawin batay sa plano para sa paggamit ng pondo na kanya raw nakita. Kasi eto natatawa lang ako sa balita ng GMA. Actually, sa TV5, hindi nga diniscuss alam mo, alam niyo yung panahon na kung saan ang mga media ay sip-sip sa presidente? Ang media ay sip-sip sa administrasyon. Hulaan niyo kung kailang panahon yan. Yung totoo. Kailang panahon yan? Panahon yan ng mga dilaw. Ngayon, nauulit yang ganyang klase. Nagsasalita ang Pangulo. Tingnan nyo ending nitong balita na to. Parang ang dating, pinagtatanggol lang niya anak niya. Ang dating, kaya gusto ng confidential funds ng anak niya is para pag maghimagsik. Hindi nila nakita yung buong speech na kaya niya gusto yung confidential para ihanda para yung pagmamahal ng mga
estudyante sa bayan, military training. It's all against the enemy of the state. Kaya nga binanggit niya pa si Franz Castro eh. Bakit? Yan ang number 1 na komunista daw. Yan ang sinabi ni Pangulong Duterte. Ang dating sa news na ito, parang pinagtanggol lang yung anak. Sagot naman ni House Speaker Martin Romualdez na audit na ng COA ang Kamara. Yan lang ang pinalabas ng lintik na news na ito. Na-audit na daw ng COA ang Kamara at walang problema. Yun, pinagtanggol. Bumalik tayo sa mga panahon ng dilaw kung saan ang mga media ay kontrolado ng administrasyon. And this is it. Sabi naman ng Secretary General ng Kamara, walang And no wonder, and no wonder, people who talks against this administration, they're trying to threaten. Sino pa ba ang tumatayo laban sa administrasyon natin ngayon? Tanungin ko kayo. Marami dyan mga DDS na busala na ng bibig eh. Buti na lang etong si Maharlika, etong si Sas Rogando Sasot, umamin na nabudol. Diba? At nagsasalita na laban. Pero marami ho dun sa mga animal na DDS, tumahimik na. Bakit kanyo? Nabigyan ng pwesto. Nakikinabang sa administrasyon. Yan ang totoo. O, sino ngayon ang maingay? Walang iba yung 3 kalbo. Hindi pala kalbo isa. Kaya ngayon, ititreten kami. Di ba? Wag ho kami. Sorry ho. Eto, sinasabi ko na ho sa inyo to. Wala pang isinilang sa mundong ito tatakot sa akin. Kaya nga ho ako hindi nag-asawa eh. Siya lang ho ang tatakot sa akin. Atapang atao pero pag-asawa, takusa. Ang solusyon, huwag mag-asawa. Yun lang kasimple, di ba? Ang daling problema nun, Brad. Sino ba mga dito, mga takusa? Ang solusyon yan, huwag kayo mag-asawa. Hindi, yan ang totoo eh. Di ba? Sabi nga nila, eto meron tayong kasabihan. Di ba? Ang the fall of every king, of every leader, is his wife or his queen. Tama, mali. Di ba may ganyan tayong kasabihan? Oh, naniniwala ako dun. Kaya I do not have a queen. Ganun lang kasimple yun. O di wala akong kaka-fall. Tama, mali. Utak lang minsan eh. Gamit-gamit lang ng utak. Kaya ito nga sinasabi ko nga sa inyo. Ito sana maintindihan natin lahat ha. Sana maintindihan natin ha. Na ito na yun. Simula na ho ito. Confidential o Intelligence Fund ang Kamara. Regular nang ino-audit ang gastusin nito at laging bukas sa Commission on Audit o COA. Base raw sa COA report noong October 2, wala ring disallowances, notice of suspension o notice of charge ang Kamara, kaya pasado ito sa audit. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez. Eto ha, pakinggan nyo ho yung speech. Napakaganda at hihimayin natin. Ipapaliwanag ko sa inyo yung mga talagang malalim na kasabihan na ni Pangulong Duterte. Napakalupit ho. Pasok! Alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung masking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out it's Congress. Walang limit ang nila dyan. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez. He's wallowing. Alam mo kasi, ayaw ko kung bakit, niya si Inday. Si Inday naman is perceived to be a good candidate. But I'm saying now,
that Inday, as far as I'm concerned, should not run for president. Tama na yung vice president. Maganda na yan. Ibigay na niya sa iba. This Romualdez, speaker, yan ang sige bigay ng mga congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because the speaker is poised to be or to run for president. Well and good. Gusto ko ikaw ang mapresidente. Kasi noon kaibigan kita, wala pa yan si Marcos, nakakampanya pa. May parang sinasabi ka na gusto mo. Sabi ko, okay. Dito literal, nilaglag, di ba? Nilaglag ni Pangulong Duterte etong si Romualdez. Na noon pa lang daw, sumisip-sip na yan at gusto niya maging presidente. Romualdez, apaka-ambisyoso mo. Pero alam mo natanong ko yan. Natanong ko ito kay Natanong ko ito kay Sas eh. Sabi ko, Sas, sa sobrang lakas ni VP Sara Duterte, malakas talaga eh. Diba? Sa tingin mo, may tsansa ba si Romualdez? Kahit ba mag-ubos ng pera yan? Kahit ba iswallow niya lahat ng dapat iswallow? Alam mo sagot ni Sas? Kahit malakas si VP Sara Duterte, ang kailangan lang nilang gawin, tapyasan ng konti. Sa madaling salita, bugbugin lang ng konti. At gamitan ng smart magic. Kasi tandaan ninyo, tama eh. Kung masyadong malayo yung agwat, mahihirapan, di ba? Mahihirapan. Sabihin mo na, ito si Romualdez. Ito si VP Sara Duterte. Mayaman to si Romualdez. Lahat gamitin niya, kapangyarihan niya, pera niya, bla bla bla. Pati media na hawak na niya ngayon lahat. Halos lahat ng media hawak niya na. Gamitin niya. Angat siyang konti. Malayo pa din. Kaya ang kailangan, bugbugin ng konti itong si VP Sara. Sinimulan na nila. Tapos, magikan mo ngayon na smart magic. Kaya may possibility. Tandaan ninyo etong si Romualdez, ganun na sila ng ABS-CBN, di ba? Nasa ilalim niya na ABS-CBN. Alam niyo ba, ang DCMM, bumalik na. Yung radyo, bumalik na. Nasa ilalim na ho yan ni Romualdez. Isipin niyo yan. Nasa ilalim na ho nila yan. Kaya nga, alam niyo, sinasabi ko na ngayon, mukhang nagagawa na nila lahat ng paraan para mawala. At alam nyo kung ano ang pinaka lalaban na lang? Social media. Tandaan niyan. Social media na lang ang lalaban sa kanila. Ito na lang mga naninindigang vlogger at legit Duterte diehard supporter. Legit kasi maraming hindi na legit. Nakita natin yan noong nakarang eleksyon. Mga hindi sumunod sa utos ni tatay. Yan yung mga hindi legit. Pero yung legit at nananatili. Sabi ko sa inyo di ba? Sinabi ko sa inyo ito Tandaan nyo ito, di ba? Sinabi ko sa inyo, oo, sige. Matatalo tayo. Natalo si Isko, di ba? Natalo si Isko. Bagsak tayo lahat. May mga natempt mag-Marcos. Huwag nyo nang bagitin ang pangalan. Mawa naman kayo, kailangan nila ng views. Mahirap di sila makaano ng sabayan sa utak. Kailangan lang nilang sabayan ng lokohan. Diba? Kaya nga, pero, tayo, nanindigan tayo. Nagpatuloy tayo. Nagpatuloy tayo na pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Nanatili tayo dyan. Kahit na isipin lagi, pagbintangan ka lagi siya isasabihin mayat maya, move on ka na, move on ka na. Di ba? Mayat maya yan, move on ka na, move on ka na.
Kasi akala nila bitter lang tayo pagka binabanatan natin ng mali. Pero sabi ko sa inyo, one day, isang araw, lalabas ang katotohanan. Lalabas kung sino talaga ang nambudol sa atin. Sa inyo pala. Lalabas kung anong katotohanan. Eto na, lumalabas na. Ang Banateros ay hindi lang kami ni Boss Dada at ni Coach Oli. Ang Banateros ay tayong lahat. Tayong lahat yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, you join our movement. Dahil in this movement, we are not against people. That's not our goal here. Maging katulad ng mga pulahan na nakaganon, yung parang ganon, eto, basta si Marcos lang ang tama. Hindi ganon. Banateros are not like that. We hope that every politician would do something good in our country. Pag gumawa ka ng kabutihan, sama kami sa'yo. Yan ang Banateros. Pero pag gumawa ka ng kasamaan, babanatan ka namin. Ganon tayo. Hindi tayo yung tipong wala lang. Dilaw, pula. Hindi. Walang ganun. Walang ganun dito. Dito yun, tama lang. Kaya nga sinasabi na natin ngayon eto na kikita na ho natin. Kaya nga, mamaya pag-usapan natin. Even ako dito kasi talagang binanatan na ni Pangulong Duterte ito si Romualdez. Diretsuhan na. May pangarap talaga maging presidente. Di ba? Ano, mag-aantay pa ba kayo? Nasampaling kayo? Kayong mga nag-BP Sara Duterte at napunta sa Unitae, aantayin nyo pa na sampalin. Sinampal na nga ngayon yung BP natin sa pamamagitan ng pagtanggal ng confidential fund. Sinampal na siya. Bakit ba kasi tinanggal yan? Because they want her to fail. Remember, DepEd, malaking bagay ang pagdating sa insurgents. Pag yan nag-fail, fail si BP Sara. Second, ako nga okay na ako sa DepEd Wala akong problema. Kasi in terms of confidential fund, I agree. The office of the president should have confidential funds. I agree with that. Bakit? They are intelligence na ang nakakaalam lang presidente. Ako, agree ako dyan. Even si Marcos ang presidente ngayon, I don't have problem with confidential fund of the president. In fairness, kailangan niya talaga yon. But, definitely, I am also for the confidential fund of the vice president. Bakit? She is, or he, ngayon is she is the second highest official of this land. Vice president. Kailangan may alam talaga yan pagdating sa confidential funds at may pera siya at meron siyang pang-intel. You know what happened to Hamas in Israel? Alam nyo ba pag pinanood nyo yung mga news, ang laging sinasabi doon, there was a failure of intelligence on the part of Israel. Yan ang laging pinag-uusapan. Bakit kanyo? Israel has, pag sinabi mong Israel, weapons, intelligence, nandyan na lahat. Wala akong tatalo sa Israel dyan. Bakit? Ever since of their life, na isinilang ang bansang Israel, hindi tumigil yan sa pakikipaggera. As a matter of fact, the only nation, the only non-Muslim country in the Middle East na napapaligiran, sila ang hindi nasasako. Why? Because of their intelligence. Kaya nga, nung inatake sila ng Hamas, yan ang laging bukang bibig sa news. What happened to you? Hindi nyo natiktikan? Alam nyo ba yung nangyari doon? Ang unang pasok ng Hamas sa festival na nagaganap diyan. Mantakin mo sa festival, halimbawa, concert sa MOA, halimbawa lang. O kaya lang, hindi open space yun O any concert, concert sa BGC. Di ba? May ganun. Lumanding. Yung nakabike na lumanding doon yung mga Hamas. Doon nagsimula. And mantakin mo hindi natiktikan yun ng Israel. Sa tindi ng intelligence nila.
Tapos sunod-sunod talaga oh. Yung atake. Yes, ngayon, maybe they're winning now. O, yung paragliders tawag doon. Ngayon, nananalo na Israel dahil sa tindi talaga ng gamit nila. But the mere fact na maraming mga turista, nakakaawa nung pinanunod ko, ito mga turistang nadali. Hindi yung, may mga Jewish din na nadali, pero maraming mga turista ang nangyari. It's because of the intelligence. Napaka-importante. Di ba? Napaka-importante ng intelligence. Especially sa atin. Don't ever forget, ang mga kalaban ng gobyerno, partikular, itong mga NPA na ito, at ang mga kasamahan nila sa loob ng kamara, hindi ho yan nagpapahinga. Hindi ho yan tumutunga nga lang. Yan ay araw-araw nagpaplano kung papaano nila sasakupin ang bayan natin. Hindi ho yan nakatunganga. Yan ho ay laging in a war mode. Maaari ngang nililibang nila tayo through dun sa China, pero nagpapalakas sila sa ibang lugar. Tandaan nyo yan. That's why you need intelligence funds. Hindi lang sa military. Even sa iba pang mga aspekto ng ating ahensya, especially Office of the Vice President. Papayag nga ako doon sa DepEd kaya lang, hindi rin ako, mas gusto ko pa rin, meron sana sila Kaya lang, dito mismo sa OBP, importante yan. Di ba? Napaka-importante niyan. Ngayon, eto na nireveal na ni Pangulong Duterte. Bakit tinanggalan ng confidential funds? Dahil may plano ito si Romualdez na tumakbo bilang presidente. Pinipilay niya ang Office of the Vice President.